So what's up mga ka-action? Ayan, welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Ayan, magandang gabi na po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So pag-usapan lang po natin ito, yung nakikita nyo po sa screen, at mamaya i-play po natin ang video na kung saan maririnig po natin ang naging reaction ni former Vice President Leni Robredo or Mayor ng Naga City ngayon. So alam naman po natin, bago pa man magsuna si Mr. President Bongbong Marcos, ay narinig na po natin ang panig ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, ayaw niya daw makinig, sayang daw ang data, pero magbabasa daw ho siya. So para sa akin, nalulungkot po ako na ganito po ang maririnig natin kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin at intindihin na lang po natin dahil nga po sa nangyari ngayon, no? So ganun talaga ho ang maririnig natin. Pero nakakalungkot lang na dapat sana bilang pangalawang ina ho siya ng Pilipinas, dapat sana kahit di man niya kabati si Mr. President, sana naman bilang Vice President, suportahan niya po ang mga agenda o mga magagandang programa ni Mr. President Bongbong Marcos, no? At sa atin nga dapat na mga ordinaryong Pilipino, dapat magkaisa po tayo, pero malabo po nang mangyari yan. Kasi alam naman po natin na ang mga DDS supporters ay iba ho talaga ang paniniwala. Kumbaga talagang kung ano pagid ang explanation natin, hindi ho talaga yan maniniwala, di ba? Kasi nga ho, die-hard supporters po sila, di ba? Pero naiintindihan po natin sila, no? Sa kanila na po yan. Ngayon, ito naman si former Vice President Leni Robredo or Mayor ng Naga City, bago pa man magsimula ang suna ni Mr. President Bongbong Marcos, ay nahingian po ito ng reaction kung ano ang inaasahan niya na sasabihin ni Mr. President Bongbong Marcos. Anyway mga ka-action, pagpasensyaan nyo na po, may siningit po ako na kanta kasi may music po ang ating kapitbahay para hindi po tayo copyright, okay? So ito po, basahin po muna natin ito ang bago natin i-play ang video. Ayon dito sa Radio Pilipinas, credit or courtesy po sa post nyo, umaasa si Naga Mayor Leni Robredo na mabibigyan pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang suna mamayang hapon. So baga umaga siguro siya nahingian ng panig. Okay? Ng hapon ang mga suliraning kinakaharap ng bawat Pilipino tulad ng kahirapan, gutom, ekonomiya, lalo na ang baha na nagpapahirap sa mga mamamayan, hindi lang sa Metro Manila kung hindi pati na sa mga probinsya. Hashtag Suna 2025. Ayun. So yan po ang gusto na marinig ni Mayor Leni ng Naga City kay Mr. President Bongbong Marcos sa suna niya. Anyway, ito panoorin po muna natin ito bago tayo magtuloy-tuloy. Siyempre gaya ng ibang SONA, ang nais natin na masagot yung mga pinaka-urgent na concerns ng lahat na Pilipino. Parating kuda, kahirapan, gutom, ekonomiya. Pero pinaka-recent kasi yung pinagdaanan natin na baha. And yung baha, hindi lang siya ngayon nakakonsentrate sa Metro Manila, pero marami pang ibang lugar sa Pilipinas. So ako, lalo na sa mga lugar na binaha, lahat yan umaasa na makarinig ng very concrete plans galing sa gobyerno kung paano maiibsan yung paghihirap ng tao na dulot ng baha. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin si Mayor Leni ng Naga City. Okay? Alam nyo mga ka-action, talagang napaka-professional ni Attorney Leni Robredo kapag magsasalita, di ba? At ito yung pinaka maganda para sa akin na kahit man nagbanggaan sila noong 2022 ni Mr. President Bongbong Marcos, pero bilang isang Pilipino, bilang isang leader na rin siya ng Naga City, nais niya rin marinig kung ano ang mga sasabihin ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Napakaganda ho mga ka-action, mga kakamping.
Hindi katulad ni Vice President Sara na kung ano-ano ang sinasabi. Vice President po siya ha. Ito, Mayor Lenny, former Vice President din po. Pero nakakaantig lang ng puso na kahit si Mayor Lenny gustong marinig yung mga gaya ng nabanggit niya kay Mr. President Bongbong Marcos during SONA. So anyway, nabanggit naman ni Mr. President Bongbong Marcos, lalong-lalo na po ang mga programa o mga proyekto regarding sa flood control, at yun nga, sinabi niya nga, mahiya naman kayo. Di ba? Sinabi niya yon, binanggit niya po yon sa SONA niya. Pero para po sa akin mga ka-action, mga kakamping, bilang isang Pilipino, sa atin din kasi may kasalanan din po tayo regarding dito sa pagbabaha. Alam nyo, kahit gaano man siguro kalaki ang proyekto pagdating sa flood control, kung tayo na mga Pilipino ay kung tayo mga Pilipino ay walang disiplina, kumbaga tapon dito, tapon doon, talagang may tendency ho talaga na magbaha. Kasi yun yung magiging cause Babara po yun, lalo na ang mga plastic. Di ba? Dekada-dekada po yan bagong malusaw yung mga plastic. Di ba? Pero kung tayo siguro na mga ordinaryong Pilipino, marunong ho, kung may disiplina po tayo sa sarili, talagang kahit papano, may iiwasan po ang pagbaha, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Ang problema sa atin din ng mga Pilipino, kasi ang ilan sa atin ng mga kababayan, wala ho talagang disiplina. Kaya wisik dito, wisik doon. Ang tendency, talagang magbabaha ho talaga. Kaya yun po yun. At aside from that, kahit siguro gaano man kalaki ng proyekto ng flood control, kung talagang wala na talagang humpay ng kauulan, tulad nung nakaraan lang, na halos 8 araw po yata, kasi dito 8 araw yata na panay ang ulan. Di ba? Yun naman, kung laging umuulan, talagang hindi na ho kakayanin ng flood control. Talagang aapaw po yan, mga ka-action, mga kakamping. No? At regarding naman sa mga kahirapan, well, pinag-aaralan din po yan ng Pangulo at ang sa ekonomiya, di ba? Nabanggit niya naman po yun, mga ka-action. No? Tayo po ay talagang nagpapasalamat lang kay Mayor Lenny na kumbaga para sa akin, suportado niya ang ginagawa ng administrasyon. Hindi po yan katulad ni Vice President Sara Duterte, di ba? So, yun lang po mga ka-action, mga kakampik, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas of Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.